Pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, purihin si Yahweh El Shaddai. Lahat ng may mga Bible, kuhanin ang Biblia. And let's take a reading from the book of Kings. 1 King, chapter 19, verses 1 up to the following. Unang Hari, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Ang ating pong babasahin ngayon ay katatapos lamang ng isang matagumpay na pakikibaka ni Elias sa mga propeta ni Baal at yung pagpapaulan na nangyari matapos ang mahabang panahon. Ang may pandinig ay makinig. Nagngit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Akab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, ito rin at higit pa sa rito ang ipaparusa sa akin ng mga Diyos kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay tulad ng ginawa mo sa kanila. Natakot si Elias, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, kinalabit siya uli at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain yon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang inyong mga dambana at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na po lamang ang natitira. At pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala pa rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yunib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka narito? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana, pinapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira. At hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang napatungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langi si Jazael bilang hari ng Syria. Mga kapatid kong minamahal, ang magandang balitang pahatid sa atin ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. This is the day of Elijah. Amen.
Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi doon sa kanta, it's a year of Jubilee. So, panahon daw ng pagsasaya, panahon ng pagdiriwang sapagkat ito ay taon ng Panginoon. Kaya, saktong-sakto yung kanta sa pinagdiriwang ng simbahan, the year of great Jubilee. Now, sa panahon ng year of Jubilee, tayo po ngayon ay pumasok sa panahon din ng Kwaresma. Paghahanda para sa saan? Para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. So naghahanda tayo, kaya Kwaresma. Gusto niyo umupo? Sige, upo tayo. At sa panahon ng Kwaresma, napakarami po nating ginagawa upang maging makabuluhan ang ating paghahanda. Una nating ginagawa ay ang fasting, abstinence. Lalo na doon sa may kakayahan at doon sa inuobliga ng simbahan, po pwedeng gawin yon. Pero, ang mga bagay ba tulad ng fasting and abstinence ay nagpapabanal sa tao? Sige nga, question. Nagpapabanal ba ito sa tao? Nagpapabanal ba ang fasting and abstinence sa tao? Sino nagsabing oo, taas ang kamay. Sino nagsabing hindi, taas ang kamay. Sino ang walang komento, walang alam? Not sure. Okay. Sangkap ito sa pagpapabanal sa tao. Lalo na kung ito ay ginagawa galing sa puso at nagpapabago ng buhay ng isang tao palapit sa Panginoon. Amen? Kasi anumang ginagawa natin na nakatutulong upang tayo ay maging malapit sa Panginoon, ito ay nagiging sangkap ng kabanalan. Subalit, hindi po lahat ng nagpapasting ay nagiging banal. Hindi lahat ng nag-aabstinensya ay nagiging banal. Sapagkat marami po fasting ng fasting, pero maya-maya, chinichismis ang kapwa. Marami papakita ng fasting, mamaya laging galit, may kaaway. Fasting ng fasting, alam nyo na kasunod nun. Nagpapabanal ba? Kayo tatanungin ko, nagpapabanal kaya pag ganon? So kayo na sumagot nun. Kaya nga ang fasting, kapag ginagawa natin ang fasting and abstinence sa panahon ng Kwaresma, we are giving up of something. Meron tayong isinusuko. Mayroon tayong ibinibigay. Isang kwento ng paborito kong obispo, ang sabi niya, paano nagiging banal ang pagpapasting and abstinence? Ganito po yan. Kapag kayo po ay nakakita ng kabayo, ang kabayo ay pinapatakbo ng kutsero. Ay nete, para sugal yata yun ay. Yung tawag doon, karera agad ng kabayo. Hindi ba pwedeng kalesa ang kanyang bitbit? Oo. Okay. Pag nakakita ka ng kabayo, ang kinakain po ng kabayo ay damo. Ang kinakain ng tao ay kabayo. so may pagkakaiba ang kabayo, ang hayop, at ang tao. Okay? Pero pag kayo po'y nakakita ng kabayo, ang kabayo, pinakakain ng kutsero minsan lamang sa isang araw. Minsan, ang kabayo, bigyan ng tubig sa hindi, kung maibigan ng kutsero, pero ang kabayo, buhay pa rin. Ang kabayo, kapag siya po ay natutulog, siya'y natutulog ng patayo. Kahawa-awang kabayo. Ikaw na tao, pag natulog, nakahiga. Pero ang kabayo, nakatayo. Hindi kumakain ng sapat ang kabayo, hindi umiinom ng sapat ang kabayo, natutulog ng nakatayo ang kabayo, at ang kabayo ay pag ginamit, magtrabaho at maghanap buhay, ang kumikita ay ang kutsero, hindi ang kabayo. Tama? So, sino ang mas banal? Ang tao o ang kabayo? Tingnan niyo sitwasyon, ha? Ang tao nagpapasting, ang kabayo nagpasting din. Ang tao hindi uminom ng tubig, ang kabayo hindi rin uminom. Ang kabayo
natutulog takatayo, mas advantage ang tao nakahiga. At pinakamasama sa kabayo, kumikita ang kutsero, pero ang nagpapagod ay ang kabayo. At pag hindi tumakbo ang kabayo, pinapalo pa ng kutsero ng latigo. Sino ngayon ang banal? Ang tao o ang kabayo? Pero pareho sa tao ang ginagawa ng kabayo. Tayo po ay nilikha higit pa sa kabayo. Pero ang kabayo, ni hindi nagrereklamo, ni hindi nagagalit, ni hindi tinatadyakan ang kanyang kutsero sa kabila ng nangyayari sa kanyang buhay. At ang kabayo, masasabi kong kung ito'y nakapagsasalita, ito po ay magpapasalamat pa sa kutsero sapagkat siya'y inaalagaan ito kahit na maraming paghihirap ang kanyang dinaraanan. What more sa tao? Sa tao po, sa panahon ng fasting tulad ng dinadaanan natin ngayon at abstinensya, ang nagpapabanal sa tao ay hindi ang fasting, hindi ang abstinence, hindi ang kung ano pa mang bagay, kundi ang malaking pasasalamat sa Diyos. Gratitude is an attitude. We always hear this word. Gratitude is an attitude. Ibig sabihin, ang malaking pasasalamat ng tao ang nagpapabanal sa Kanya. Sa paanong paraan? Napasalamatan niyo ba ang Diyos dahil binigyan kayo ng maayos na paggising ngayong umaga? Napasalamatan niyo ba ang Diyos dahil binigyan niya kayo ng mababait na mga kaibigan? Napasalamatan niyo ba ang Diyos dahil kahit hirap na kayo sa trabaho ninyo, may trabaho pa rin kayo? Napapasalamatan niyo ba ang Diyos na sa kabila ng kayo ay inis na inis lagi sa mga kasama niyo dito sa ministry, umaattend pa rin kayo? Gratitude is an attitude. Mga kapatid ko kay Kristo, bato-bato po sa langit ang tamaan, huwag magagalit sa akin. Sapagkat napakarami po ang naglilingkod sa gawain ng Panginoon, subalit kaakibat ng paglilingkod ang kutakot-takot na pagrereklamo sa likod ng kanilang mga isip. Totoo po yan. Marami po sa atin namimili ng trabaho. Marami sa atin hindi gusto ang ginagawa. Marami sa atin pag nautusan ni Brother Ron, daldal ng daldal sa talikuran, pero nagtatrabaho naman. Marami sa atin, marami ang hindi gusto ang ginagawa, pero naandito. Alam niyo po, kung sa dami ng ating kasalanan, hindi rin tayo gugustuhin ng Diyos. Pero bakit ko sinabing gratitude is an attitude? Kasi ang taong marunong magpasalamat sa Diyos ng labis-labis, dahil alam niyang hindi sapat ang simpleng pasasalamat at ang kanyang buhay sa kagandahang loob ng Diyos. Kapatid ko kay Kristo, hindi ka manghihinayang ipagkaloob ang oras mo para sa Panginoon. Dahil ang maglingkod sa Diyos ay isang malaking pribilehyo. That's why I told you on my last talk that serving this ministry, serving the Lord, serving our Yahweh El Shaddai is a great work. Dakilang gawain. Kaya nga ang gawain ito ay tinatawag na dakilang gawain at kahit tagabuhat ka lamang ng upuan, ikaw ay isang dakilang manggagawa. Paano ka nagiging dakila? Nagiging dakila ang isang tao dahil ang kadakilaan ay nag-uugat at umaapaw mula sa puso. Ang puso ang tinitingnan ng Diyos sa mga naglilingkod, kung ganong katapat ang paglilingkod. At sa sandaling ang paglilingkod mo ay nagmula sa puso, kapatid ko kay Kristo, hindi mo po pwedeng sabihin ang salitang pwede na ang ginagawa ko. Why? Dahil pag ikaw ay nag-alay sa Panginoon, ibibigay mo yung the best. Ibibigay mo yung pinakamaganda. Ibibigay mo yung lahat-lahat kasi kulang na kulang ang isang gawain at paggawa sa malaking pasasalamat at utang na loob natin sa Diyos. Kaya ang gawain ng Panginoon hindi dapat kinukwentahan. Hindi dapat binibilangan. Because our attitude reflects our heart. Kung ano ang ating ipinakikita, iyon ang nanggagaling sa ating mga puso.
Kaya kapag dumadating ang panahon ng Lent, we're giving up of something. Ang tanong ko sa inyo ay ito, meron na ba kayong i-give up? Ano ba sa Tagalog ang give up? Sige nga. Sinakripisyo. Pwede ring sinuko. Malapit-lapit din yan. But the word there is surrender, di ba? So, maraming po pwedeng gamiting salita upang ipakita ang pagsuko o pagsasakripisyo ng isang bagay. Si Propeta Elijah, si Elias, nung siya po ay nanggaling doon sa labanan sa mga propeta ni Baal, nanalo siya. Ito yung mga kampon, mga alipores ni Jezebel, ng Queen Jezebel. So, nung mayari ang labanan, ang kasunod nun ay yung umulan, na sinabi niya uulan, bumaha. Wow, malaking ulan ang naganap noon. At mayari yon, nanghina si Elias. Napagod si Elias. Lalo na nang malaman niyang hinahanting na siya ni Reyna Jezebel at nais siyang patayin. Nagtago, tumakas, nanghina, napagod. My question is this, dumating na ba kayo sa punto ng buhay niyo na nasabi niyong pagod na ako? I always hear these words from my mother before, nung panahong nag-aaral pa kami. Kasi ang nanay, halos lahat, siyempre sa nanay, lalo na ang tatay nasa abroad. Pero kahit nagtatrabaho ang tatay sa abroad, hindi naman malaki ang gana. So, hirap ang nanay sa pagbabudget ng pera. Sino ditong nanay na naranasan niyan? Yung hirap mag-budget ng pera. Sino? Tingnan ko. Ayan, di ba? Ayan. Hirap kayo mag-budget. Kahit dumadami na ang sahod nyo, lumalaki sahod nyo, nagtataka kayo, ba't hirap pa rin kayo? Kasi pag lumalaki ang sahod, lumalaki ang demand, lumalaki ang wants. Diba? Lumalaki ang expenses kasi nag-a-upgrade. From 1.00, nagiging 2.5. Parang litro lang ng Coke yan. Nung araw, 1 litro lang ang alam ko. Ngayon may 2.5 na. Diba? So, nag-a-upgrade. Kaya lumalaki din pati mga gastusin. Kaya po, noong dumating si Propeta Elias, sa punto ng kanyang buhay na siya'y pagod na pagod sa paglalakbay, sinabi na niya sa Diyos kay Yahweh. Ano sabi niya? Yahweh, kung maaari, kuhanin na po ninyo ako. Sino dito nasabi niyo sa Diyos yan na sana po kuhanin na niyo ako? Sige nga, yung totoo, meron ba dito? Ikaw lang. Sabi mo yan, no? Oo, na-share mo dati. Ha? Marami siguro ganyan. Lalo na pag hindi na alam kung saan pupunta. Hindi na alam kung saan tatakbo. Hindi na alam kung saan kukunin ng maraming bagay. Lalo't kailangan ng pamilya. Nasasabi yan siguro, lalo na nasunugan, nabahaan, nabagsakan ng bahay, nalindulan, or yung dumadaan sa matinding karamdaman. Minsan nasasabi mo, Panginoon, kunin mo na lang ako kaysa dinadanas ko yung sakit na ito. Pero bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Bakit hanggang ngayon hindi ka kinukuha ng Diyos sa kabila ng naisip mo yun before? Why? Dahil ang Diyos hindi pa planong kuhanin ka. May plano pa ang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin nun. Hanggat tayo'y buhay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. At ang ginagawa ng Diyos, para sa ikabubuti mo, sa ikabubuti ko. Kaya walang ginawa ang Diyos na pangit, lahat ng ginagawa niya sa buhay natin, maganda. Bawat isa sa atin, napapagod, at bawat isa may mga nakakapagod na laban ng buhay. Sa mundo po, habang tayo nabubuhay, 3 ang mga laban nating pwede tayong mapagod. Una, yung laban natin sa mundo. Laban sa mundo. Paano sinabing laban sa mundo? Ito po yung mga nasa paligid natin na mga umaatake sa atin. Naatake ka ng kapitbahay mo, inaatake ka ng kaibigan mo, inaatake ka ng boss mo, inaatake ka ng... Hindi lang atake sa puso ang meron. Pati atake sa mundo meron. Kasi nabubuhay kang nakapaligid sa maraming tao. Ikalawa, atake sa sarili mo. Marami sa atin, alam nyo po, ang kalaban sarili. Totoo po yan. Kaya nga, di ba, ang kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Yeah, di ba? Bakit ganon? Kasi kalaban mo sarili mo.
Gusto mong maging mabait, Lord. Gusto ko pong maging mabuting tao. Paglabas mo, yung kagalit mo nakita mo. Paglabas mo, natisod ka ng di sinasadya, galit ka doon sa nakatisod sa'yo. Gusto mong bumait pero di mo magawa. Totoo yun. Dumadaan tayo sa ganon. Ha? Lord, i-give up ko po ang lahat, pero pag swap ng internet, nakita mo magandang babae, nakabomba. Ha? Pinanood mo, tuwan-tuwa ka. Ha? Gusto mong bumait, pero iba nakita mo. 'Di ba? Kaya, marami pong tukso. Kaya, kalaban ng tao, sarili din niya. Kaya nga, doon sa Galatians 5, ano sabi sa Galatians 5? Sabi doon, ang mga gawa ng laman ay laban sa mga gawa ng Espiritu. Kaya iba po ang makalaman sa maka-Espiritu. At ang ikatlo, yung laban sa mga nakabaon sa ilalim ng lupa na hindi natin nakikita. Ang mga demonyong kaaway natin sa ating pananampalataya. So, ang mga demonyo kalaban natin. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway nyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. So, naandyan ang demonyo. Realidad po yan. Real talk. May demonyo sa tabi mo. Tingnan mo ang katabi mo ngayon. Mukha bang demonyo yan? Hindi titigan mong mabuti. Baka nagkakamali ka lang ng tingin. Mukhang anghel lang pero malademonyo pala. Ha? Ano tingin mo? Anghel, demonyo? Mukhang anghel yan. Kasi nga, ang sabi ko kanina, ang demonyo yung hindi mo nakikita. Ha? Nakakita na ba kayo ng demonyo? Hindi. Pero nagmamanifest ang demonyo sa pamamagitan din ng tao. Kasi kapag ang tao dinimonyo, mandidemonyo rin ang tao. Amen? Pero pag ang taong kasama mo'y laging makalangit at makadiyos, ang epekto niyan sa iyo, makadiyos ka rin. Nagiging madadasalin ka. Nagiging malapit ka sa Diyos. Kaya laban sa nasa paligid mo, laban sa sarili mo, laban sa mga kaaway ng mundong ito. 3 atake ang inaabot ng tao. Walang nangyayari, kapatid ko, kay Kristo sa buhay natin araw-araw sa kabila ng mga atake na ito na hindi alam ng Diyos. At hindi kasama sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Lalo na't kung tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Anak ka ba ni El Shaddai? Tanungin mo nga katabi mo, sister, brother, anak ka ba ni El Shaddai? Tingin niyo, mukha bang anak yan? Mga kapatid, kung tayo'y totoong mga anak ni El Shaddai, dapat nawawala na sa atin yung attitude ng pagiging mga suplado't suplada. Alam po ninyo, ilang beses ko na itong narinig. Sabi nila, Brother Ron, bakit ang mga kapatiran natin pag dumarating kami sa prayer meeting, parang hindi ka gustong pansinin? Binati mo na, parang hindi ka gustong kausapin. Mahiya kayo, baka kayong emin ng emin, kayo yan. Ha? Totoo po yan. Ang dalas kong naririnig yan, bakit maraming suplado? Sa kabila ng ang dami ko nang ginawa dyan sa pintuan, may taga-kamay, may taga-ngiti, may taga-ano. Parang pag nabibigyan kayo ng sobre, sumasama ata mukha nyo, hindi na kayo makangiti. Ha? Hallelujah. Mga kapatid, maging attitude natin ang palabati, palangiti. Pagpasok nyo sa pintong yan, dapat ang dala nyo dyan, joy. At pag upo nyo dyan sa upuan na yan, ang dala nyo rin dyan, kagalakan. Kasi ang pupuntahan nyo ay second heaven. Ang tawag po dito ay pangalawang langit. Kaya nga, pag tayo'y umaawit ng pananabalan, ano sinasabi nyo? Langit ang aking nadarama. Hindi po natin. Hindi kasama yan. Mahaba yan. Di ba? Pangalawang langit to. Tinuturing nyo bang langit ang gawain ng Diyos?
Bakit ang iba sa atin pagpasok masusungit ang mga mukha? Parang ayaw mambate. Ang dami ko pong komentong naririnig na ganyan. Sana, maging commitment din natin na pagpasok sa pintong yan, batiin nyo ang mga nakaupo dyan. At kayo po ay walang binayaran sa lugar na ito. Ang upuan nyong yan ay hindi po nakatoka sa inyo. Mahiya kayo sa sarili ninyo kapag may nakaupo sa upuan na iyan at pinalalayas ninyo dahil sinasabi nyong dyan ako lagi nakaupo. That's bad. Mahiya kayo sa sarili nyo, mahiya kayo sa Diyos kasi wala kayong bayad nang nagpunta kayo dito. Kaya wala kayong pwedeng ariing inyo. Kung pwedeng ang upuan mo ibitin sa kisabi, doon ka umupo. Wala kayong pag-aari sa room 103, ha? Kinaklaro ko lang. Kasi ang iba, pag may nakaupo, nagagalit. Ay nagkataon akong umupo dun sa gawing likuran. Pag upo ko, dumating siya. Tumayo siya, hindi niya ako mapalayas. Sabi ko sa sarili ko, subukan mo. Tatanong ko kung may pangalan to upuan mo. Buti hindi nagkamali magtanong, ano? Hindi ako pinalayas sa aking inuupan. So, bawat sandali ng buhay natin, may atake na dumadating. Sabihin nyo nga, ako ay laging inaatake Inaatake ng mundo, ng sarili ko, ng kaaway. Now, ang tanong ay ito. Pag may atake, ano ang dapat na maging response ng mga prayer partners? Pag may atake, anong response ng mga prayer partners? Bato-bato sa langit, huwag po kayo magagalit sa akin. Noong araw, lagi kong dalangin sa Diyos, sabi ko, Lord, sana pag dumating kami ng 15 years, ang mga attenders namin hindi na mahihina ang loob. Hindi na laging iyak ng iyak. Sana po maging matatapang sila, malalakas ang loob, kayang magtagumpay sa buhay, mga warrior. Pero hindi ko naklaro sa Panginoon. Ang ibinigay sa aking warrior sa gawaing ito, mga palaban talaga. Nangaaway. Sabi ko, Lord, anong klaseng warrior ba ito? Ang warrior na tinutukoy natin, yung lumalaban sa mali. Lumalaban sa kaaway. Hindi lumalaban sa asawa. Hindi lumalaban sa kapwa. Minsan may asawa nagrereklamo na sa akin. Brother Ron, ano ba itong asawa ko? Lagi na lang akong inaaway. Brother Ron, ano ba itong kapatiran natin? Laging ganito na lang. Ang tanong ko sa kanya, tingnan mo rin ang sarili mo. Kasi baka kaya ka inaaway, may problema ka rin. Now, kapag may atake sa buhay natin, ano ang una nating response? Okay, dadaling ko kayo sa eroplano. Kapag kayo'y nasa eroplano at nag-announce ang piloto, sinabi ng piloto, ding dong, sabing gano'n, malapit na pong lumagpak ang sinasakyan yung flight 30155. Mangyari. ano kayo magiging response mo? Sa mga business class, maaari na pong isuot ang mga life vest at jacket, pati ang parachute. Subalit sa mga economy, ilabas po ang mga rosaryo. Sumabay kayo sa akin at mag-abagi noong Maria tayo. Ding dong! Tapos, hindi mo na alam ang kasunod, ano? So, ano ang unang response kapag mayroong emergency sa eroplano? Natawa ako dun. Anong unang response? Pangalawang insidente. Sa Pilipinas, kapag nagtatrabaho ka, laging mayroong tinatawag na earthquake drill. Earthquake drill. Bakit nag-earthquake drill? Para pag lindol, alam mo ang gagawin mo. Sa earthquake drill, sa eroplano, ano ang unang response ng dapat nandoon? Very good. Do not panic. Simple. Kaya marami natitigok agad eh. Nandadamay pa kasi nagpanik. So, do not panic. Bakit hindi ka magpapanik?
Kapag may dumating na atake ang kaaway sa buhay mo, ang sagot dapat? Do not panic. Paulit-ulit. Pag may atake sa sarili mo, ang sarili mo sa sarili mo, anong sagot mo? Do not panic. Kapag may nangaaway sa iyo, ang sagot mo sa sarili mo at sa kaaway mo, do not panic. Kapag dinidemonyo ka, anong sasabihin mo sa sarili mo? Magpanic ka na. Ha? So, do not panic. Bakit hindi tayo dapat magpanik sa mga pangit na pangyayari sa buhay natin? Ha? Kasi mas malaki ang tulong na nag-iintay. Kapag ikaw ay may Diyos, our God is a God who is more than enough. The God who is always present. The God who is always there all the time. Iyan ang El Shaddai natin. At kapag si El Shaddai ang Diyos mo, at hindi ka nagpanik, tumawag ka sa Diyos, ang unang ibibigay sa ng Diyos ay ano? Direksyon. Ituturo ng Diyos ano ang dapat mong gawin. Namumroblema ka, wala kang pera, ituturo ng Diyos ano ang dapat mong gawin. May nagagalit sa iyo ang amo mo, gusto kang sisantihin o sinabihan ka na terminated ka na, huwag ka magpanik, tumawag ka agad sa Diyos. Sapagkat ang hotline ng Diyos, ituturo ang direksyon kung ano ang dapat mong gawin. Sa simpleng salita, magtiwala tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh El Shaddai. Kaya dapat ang Diyos laging involved sa bawat ginagawa natin sa buhay. Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Nakita niyo yan? That is one of the verse ng Bible na very favorite sa aking buhay. Ha? Nagkakaroon ng lakas. Sabi niyo nga, nagkakaroon ng lakas. Si Elias, nang siya'y pakainin ng anghel, matapos ang nakakapagod na pangyayari sa buhay niya, anong sumunod sa kanya? Nagpanibagong lakas. Brothers and sisters, always remember that every spiritual high is always followed by spiritual low. Kaya pag tayo po'y nag-aanibersaryo, laging ang kasunod nito, ganyan. Tandaan niyo yan, ha? Every spiritual high is always followed by spiritual low. Pag anniversary, ang taas natin ng stamina, ang taas ng energy, pero pagkayari, dahan-dahang humihina. Kaya ang kailangan natin, masustain. Kailangan natin masustain ang alab ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kasi pag hindi na-sustain, dadating ang panghihina. Dadating ang panlalamya. Lalo na pag dinatnang ka na kutakot-takot na problema, ang dali mong bumagsak. Pero pag mag-anniversary, ang taas. Di ba? Bakit? Sa kabila ng pananagumpay, kasunod lagi nito ang dahan-dahang panghihina. Kaya ang kailangan natin, sustain ang energy natin. Now, paano tayo magpapanibagong lakas sa Panginoon? Tulad ng agila na sinabi doon sa aklat ni Isaiah. Paano manunumbalik o paano yung alab ng pagmamahal natin sa Diyos at lakas natin para sa ministry ng Diyos at sa buhay spiritual ay magpatuloy na magningas. Una, pag napapagod, magpahinga. Huminga nga kayo, hinga. Baho. Magpahinga. Kaya nga, magpahinga. Ibig sabihin, hihinga muna. Stop muna sa paggawa, stop sa paggalaw, tayo ay hihinga. Kapag sinabing magpahinga sa Panginoon, kahit ang dami-dami mong ginagawa sa trabaho mo sa buong linggo, nakakapagod, inaanyayahan ka ni Jesus. Sabi niya, lahat kayong pagod, lahat kayong lupaypay, lahat kayong hirap na hirap, punong-puno ng iniisip, lumapit kayo sa akin at magpahinga.
It's always a question in my mind every time I go to this gawain. Sabi ko, Panginoon, bakit ang dami namin sa gawain na 15 years na, pero sa kabila ng yung gospel na nadidinig ay paulit-ulit, yung mga kantay umuulit din, sumasamba ng sama-sama, bumabalik at bumabalik pa rin sila dito. Bakit naman may iba hindi? Pero majority nandito pa rin hanggang ngayon. Bakit kaya? Isa lang ang sagot doon. Kasi dito, natagpuan nyo si Kristo na nagiging kapahingahan. Nakapagpapahinga tayo sa Panginoon. Kapag tayo'y nagpahinga sa Diyos, unang papasok sa buhay natin is to meditate on the words of God. Kapag tayo po ay may karamdaman sa katawan, wala ng lunas, walang tulong, o paulit-ulit ang sakit, kanino ka nagpapahinga? Sa Diyos. Kanino ka lumalapit, tumatawag? Sa Diyos. Kasi alam mo, ang hindi kayang ibigay sa iyo ng tao, kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo. At kapag tayo po'y nagpapahinga sa Panginoon, kailangan nating matutunang manahimik. Kasi sa pananahimik, doon natin maririnig ang tinig ng Diyos. Nakita niyo si Propeta Elias, natagpuan ba niya sa malakas na hangin, sa kulog, sa kidlat, sa lindol ang Diyos? Hindi. Pero sa isang banayad na sandali, ang gabing payapa, inaantok si Nena. Pagpayapang-payapa ang sandali, madaling magpahinga. Pero pag magulo, maingay, hindi ka makapagpapahinga ng maayos. Makatulog kang konti, sasakit pa ang ulo mo paggising mo kasi maingay. Lalo na parang Armalite ang bunganga. Ha? Mahirap magpahinga kapag ang bunganga ng partner mo ay parang Armalite. Kaya kapag ang asawa nyo ay pagod, huwag nyo nang nirarat-rat. Nang si Elijah pagod, anong ginawa ng anghel? Pinakain. Pinainom. Dapat ganun din kayo, alayan nyo ng red wine. Magpahinga ka. Mag-relax ka. Eh, hindi pagod na, sisintensyahan mo pa. How dare you? Ha? Pag pagod ang may bahay, masahihin ang likod. Hilahin ang paa ng umunat ang buto. Ha? So, magpahinga na, iba na tayo eh. Magpahinga. Sabihin niyo, magpahinga. Rest. Walang in peace to, ha? Yung rest in peace, iba na yon, namamahinga na yon sa kapayapaan. So, kapag nagpapahinga, it is a time to renew our strength. Ibigay sa Diyos ang lahat ng problema, ibigay sa Diyos ang lahat ng sakit ng kalooban, ibigay sa Diyos ang lahat ng paghihirap, ibigay sa Diyos ang lahat ng mga bayarin sa buhay. At ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan. Ikalawa, paano tayo nagpapanibagong lakas sa Panginoon? Ikalawa, kumain. Gandahan natin ang salita. Kumain. Ayan. Paborito ng lahat. Kumain. Ano ba ang pagkain pang-espiritual? Sagutin nyo, sabay-sabay. Diyos. Salita ng Diyos. Ang pagkain sa nagugutom na espiritu ay salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ito ang nagpapalakas sa atin. Kaya nga yung mga namamahinga dito every Friday, ang kasunod niyan kumakain. Anong kinakain? Salita ng Diyos. Kaya nare-rejuvenate. Yung likas na kagandahan, bumabalik matapos malosyang. Nagre-rejuvenate ang kanilang espiritu. Ikatlong dapat gawin upang magpanibagong lakas, lakasan ang loob. Sabihin nyo nga, sa katabi nyo, lakasan mo Lakasan mo ang iyong loob. ang iyong loob. Kasi nga, minsan kapag mahina ang loob, madaling manlupaypay, madaling bumigay. Sabi ng John 16:33,
Sinasabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala pong tao na natatalo sa laban kung siya po ay malakas ang loob. Kung malakas ang loob mo, marami kang magagawa na hindi kayang gawin ng iba. Ito po ay hindi ko tinuturong maging batayan, subalit gagawin kong example ng isang lakas ng loob na nahangaan ko. Pero alam kong matindi rin ang pinagdaanan nitong muntik-muntikana na. Kilala niyo po ba si Sister Helen? Itago natin siya sa pangalang Helen Bautista. Present ba? Nako, kung kailan ko pa naman sinampol nag-absent. Kamalas-malasan. Ano? Okay. Helen Bautista. Idugtong natin sa kanya ang salitang malakas ang loob pero duwag. Hindi. Malakas ng loob. Doon muna tayo. Stop tayo sa lakas ng loob. Paano ko nasabing lakas ng loob? Pangatlo o pang-apat na taon ng gawain, may convention sa Dubai. Si Sister Helen, sa kagustuhang makapunta ng convention, walang pera. Walang pera. Always. Walang pera. Pumunta si Helen sa Dubai, sumakay ng eroplano, walang dalang pera. Visa upon arrival is 75 dirhams that time. Pagdating sa immigration, ang Lola Helen, walang pera. Walang pera. Anong ginawa ng Helen? Dahil gusto niyang makarating, dahil wala siyang pera, nag-intay siya ng madidilihensyahan. Dumaan si Brother Ray Reyes. Kundi ako nagkakamali, ikaw ba nagpahiram, Brad? Tama ba? Tingnan mo, nag-abang ng kakilala sa immigration para lamang makalabas ng immigration at magkabisa. Dahil walang pera, pero may ginusto. Nakita niyo yung lakas ng loob? Kung ako yun, di ko gagawin yun. Paano kung wala akong kakilala? Sino magbabayad? Di labas ko A to A. High to high ako doon sa loob ng airport. Pero dahil malakas ang loob, ginawa niya. Hindi ko sinasabing tularan nyo kasi hindi maganda, no? Kasi huwag nyong gagawin dahil baka mamaya ma-A to A kayo. Pero ang sinasample ko, lakas ng loob. Sa mga nanay, ang mga nanay, sa totoo lang, mas malakas ang loob niya kaysa sa mga lalaki. Niniwala kayo? Pagkaipitan, ang mga nanay, kahit anong nipis ng muka, kumakapal. Totoo yan. At pag kumapal ang mukha niyan, hindi na nababawasan yan. Para yan nagiging alipunga. Ay, ano yun tawag doon sa paa? Kalyo. Parang alipunga na tuloy. Kaya iba dito, mukhang alipunga eh. Kalyo pala, kalyo. Kumakapal ang mukha kapag matindi ang pangangailangan ng pamilya. Totoo? Hindi. Ang nanay, kapag ang anak na aapi, handang makipag-away. Totoo? Hindi. Totoo. Proven ko yan. Aso ko nga lang, pag inaapi ninyo, pinaglalabang ko eh. Ano pa kaya yung totoong anak? Diba? Totoo po yan. Lalo na pag ang anak ang nadihado, ipaglalaban. One time, ito po hindi ko makalilimutan, may sinasabi akong kwento na di ko na maalala eh. Pero bigla ko naalala ngayon, may sinasabi ako tungkol kay Brother David. Sumagot si Simona, ay Ninong, hindi ako papayag, ipaglalaban ko, asawa ko yan. Tinandaan ko yon. Eh sabi ko, dapat pala hindi na ako nagbibiro dito. Totoo po yon. Pag asawa mo, ipaglalaban mo, hindi. Paglalaban mo. Pamilya mo eh. May nadinig kang di maganda sa asawa mo, para kasi Sister Jane, makipagpatayan niya para kay Brother Eric. Totoo yan. Marami dito, patay kung patay. Kaya pagdating ng hating gabi, patay na patay rin. So, nalalayo na tayo eh. So, lakasan ang loob. Walang hindi magagawa ang taong malakas ang loob. Kaya nga may kanta, be
Be strong and take courage. Be strong and take courage. Ika-4, mahirap hulaan to, kaya di ko napapahula. Ano ang mga bagay na nakapagpapanibago ng lakas? Ano yung una? Nagpahinga. Kalawa? Kumain. Pangatlo? Lakas ng loob. Itong ika-4 maganda. Mag-exercise. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Ayun, namatay na yung nag-exercise. Fans kayo nun eh, no? Yung mga estudyante, no, mag-elementary, ganyan ang ganyan. So, mag-exercise. Alam nyo po, sa buhay spiritual, meron tayong tinatawag na spiritual fitness. Hindi, paborito ko kasi yung kantang yun ng bata ko. Namili pa yung tatay ko ng kaset para lang tugtugin yan. Tuwing umaga kami ng kapatid ko, pag sabi exercise, binubugbog ako ng kapatid ko. So, isa buhay ang spiritual fitness. Kailangan nagiging spiritually fit tayo. Kaya nga diba dito, ang sigaw natin laging pagpapala. Yahweh, pagpalain mo ako! Kaya pag nagtanong ako, sabihin ko, sister, brother, anong tawag sa'yo? Malapad o mapalad? Kasi marami dito lumalapad, pero hindi nagiging palad. Ha? Kaya yung mga dati dito, mga payat, ngayon ang lalapad na. Pati yung mukha, malapad. So, spiritual exercise. Ano ang ginagawa para magkaroon tayo ng spiritual exercise? Priority dito una, magsimba linggo-linggo. That is one of our spiritual exercise. Magsimba linggo-linggo. Weekly worship, napakahalaga po nito. Kaya nga po ang Panginoong Hesukristo, meron siyang weekly worship. Ano ginagawa ng Lord? Pumupunta siya sa mga sinagoga. Sabi doon sa Luke chapter 4 verse 16, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang kinalakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Ibig sabihin, laging ginagawa, laging gagawian. Pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, tumindig upang bumasa. So, meron siyang weekly routine na ginagawa. Kahit na alam niya ang salita ng Diyos, kahit na siya na ang salita ng Diyos, kahit siya na ang sinasamba, pero ipinakikita ni Jesus ang kahalagahan ng weekly worship. Yung pananambahan sa Diyos. Kaya, upang manatili tayong physically, spiritually fit, we need an spiritual exercise. Number 1 sa spiritual exercise, magsimba. Ikalawa, laging magkaroon ng debosyon sa pananalangin. Always pray. Always pray. Nagdadasal ba kayo? Si Jesus, di ba, every morning, pagising niya around 4 to 5 a.m., anong gagawin niya? Pagbangon niya, lumalayo sa isang tahimik na lugar at nananalangin. Ikatlo, pagbabasa ng salita ng Diyos. Malaki po ang daily words of God devotion sa pagpapalago ng buhay spiritual para manatili tayong malakas, spiritually fit. Ika-4, maghandog ng kaloob. Nako, eto na po siya. Maghandog ng kaloob. Pag tayo po ay nagbibigay ng kaloob, bumabalik ang biyaya, kaloob din ng Diyos. Amen. Ikalima, ibahagi ang pananampalataya. Share. Ikwento. Bakit ka magkukwento at bakit ka magbabahagi? Kasi tayo ay tinatawag na mga asin at ilaw ng sanlibutan. Kapag asin at ilaw, tayo ang nagpapanatili ng lasa ng mundo. Tayo ang nagbibigay ng kulay. Kaya nga mga anak ni El Shaddai, makulay. Ibang-iba kaysa iba. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At pinakahuli, brothers and sisters, upang tayo'y magpanibagong lakas at sigla sa Panginoon, hingin natin sa banal na Espiritu
na siya ang magpalakas ng ating kalakasang espiritual. Only the Holy Spirit can strengthen us. Wala nang iba pa. Kapag wala sa iyo ang banal na Espiritu Santo, manghihina ka. Kaya nga, ang banal na Espiritu siyang nagpapalakas ng Espiritu natin. Kapag tayo ay filled with the Holy Spirit, tayo ay mga nagiging mga extraordinaryong nilalang. Bakit ang dami na kahit pa atin ng atin dito, masusungit pa rin, palaaway pa rin, makasalanan pa rin? Bakit? Oo nga, lahat tayo makasalanan eh. Pero bakit hindi nananagumpay sa kasalanan? Paulit-ulit na lang, iyon at iyon. Bakit kaya ganon? Kasi may iba hindi empowered ng banal na Espiritu. Only the empowerment of the Holy Spirit can make us say no to sin. Ha? Kaya lagi nating tawagin, hingin ng tulong ng banal na Espiritu Santo to make us extraordinary. Kaya nga yung mga taga-subo, di ba? Anong tawag sa mga taga-subo? Extraordinary ministers of the Eucharist. Extraordinary sila. Bakit? Kasi ang hinahawakan nila katawan at dugo ng Panginoon. Kapag yung mga extraordinary yan, hanggang ngayon naninigarilyo pa rin at di makaalis sa bisyo, hindi yan extraordinary. Kapag yung mga extraordinary yan, alipin pa rin ang kasalanan, hindi extraordinary. Kasi ang extraordinary, may panibagong buhay na kaloob ang Diyos. Ibig sabihin, walang gagawin ng isang extraordinary person na hindi under sa kalooban at layunin ng Panginoon. Ang taong puspos ng Espiritu Santo, hindi po yung pag nasa wagawain ay hindi yun na. Baka kala nyo, oy, si brother, oy, si sister, puspos na puspos. Ako po ang palatandaan ko ng tunay na puspos. Pagkayari mong magaganon, nagbabagong buhay. Nagbabagong buhay. Kasi fruits of the Spirit yun eh. Yun ang palatandaan ko ha. Ewan ko, personal sa akin, yung nagtatangs, kapag yun ay nagtangs, after nun, nagbago ang buhay ng taong yan. Lahat makadiyos ang ginagawa. As in, nag-turn around yung buhay. Yun ang totoong pinuspos. Kasi nabuhay sa kanya yung Espiritu Santo. Kaya nga, noong ang mga alagad, ang mga apostoles ay nakapilid ang pintuan, dumating ang banal na Espiritu, pinuspos sila. Anong nangyari sa kanila? Ha? Nakilala nila ang tinig ng Diyos. That's the point. Nakilala ng napupuspos ng Espiritu Santo ang tinig ng Diyos. Kaya kapag nakilala mo ang tinig ng Diyos, ikaw ay magiging guided ng tinig ng Diyos. At wala kang gagawin na hindi ayon sa kalooban at layunin ng Diyos. Iyon ang puspos. Yun. Open your hearts. Yun ang puspos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya yung pinuspos, nagagawa niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang pinuspos, nagta-transform ang buhay. Hindi nagiging mahirap sumunod sa nag-uutos na lingkod ng Diyos ang taong totoong nagtataglay ng Espiritu Santo. Sa gawaing ito, mayroong mga namumuno. Kapag ang namumuno ay nagbigay ng instruction at sumunod ka, nangangahulugan, taglay mo ang katangiang kaloob ng Espiritu Santo. Kasi ang hindi nagtataglay nito, hindi mo magagawang sumunod. Hindi nagiging mahirap ang sumunod sa inyong mga spiritual superiors kung kayo ay nagtataglay ng kapuspusan ng Espiritu. Hindi ka magbibilang ng ginagawa mo sa gawain ng Panginoon kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo. At ito pa, walang imposible sa taong puspos ng Espiritu Santo. Lahat
kayang mapangyari sapagkat walang bagay na hindi mapangyayari ang Diyos. Amen? Everything is possible with God. Yung sakit mo, kapranggot lang yan sa Diyos. Ang Diyos, mas malaki. Brother Ron, bakit ang tagal na hindi umaalis ang karamdaman ko? Sa tingin mo, bakit? Bakit sa tingin mo? Babalik ako sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Makikilala mo ang tinig ng Diyos, mangungusap sa iyo ang Diyos sa kabila ng kalalagayan mo kung ang banal na Espiritu nasa iyo. Kung di ka gumagaling hanggang ngayon, baka may dahilan ng Diyos. At yung dahilan niya na yun, siya lang ang magsasabi sa iyo nun. If you only hear ang Panginoon. Kaya nga, iba ang tainga na bukas sa bukas na tainga ng pananampalataya. Iba ang mata, physical eye, sa matang nakikita ng matang bukas ang pananampalataya. May mga bagay na hindi kayang makita at marinig ang simpleng tao na kayang matanaw, makita, marinig ng taong puspos ng banal na Espiritu. Naniniwala ba kayong kaya nating maging excellent sa ministering ito? Do you believe on that? Tagal ng argumento nito. Being an excellent to the ministry. Sabi na, bakit di kailangan maging excellent? Kasi tinitingnan ng Diyos puso. Yes. Pero walang pusong ibinibigay sa Diyos at ipinaglilingkod ng buong puso na hindi gagawin ang lahat para maging matagumpay ang kanyang paghahandog. So every offering and sacrifice must be pleasing to God. At yes, dahil ang Holy Spirit ang nag-akay sa atin, ang Holy Spirit ang naglagay sa atin sa gawaing ito, siya rin ang maghahanda sa atin para sa gawain ng paglilingkod. Inihahanda tayo. Itong mga to, grabe mga pagod niyan. Pag nag-iensayo, yung mga yon, grabe din pagod nun. Tayo umuwi na, sila nandito pa. Yung mga tagabuhat niyan, grabe ang mga pagod niyan. Kaya ang lalakas kumain ng mga yan. Pero nandito pa rin. Nananatili dito. Bakit? Kasi nandahil sa paglilingkod sa Diyos. They want to become an excellent instrument of service to the Lord. Dahil ang Holy Spirit ang nag-akay, siya rin ang naghanda ng mga manggagawa para maglingkod. Kaya alam nyo tayo mga manggagawa sa gawain ng Panginoon, ang Holy Spirit ang naglagay sa atin dito. Ang banal na Espiritu ang nagpuspos sa atin para yung mga spiritual gifts natin ma-enhance, mapagyabong, mapagyaman. At sa sandaling na pagyaman yung mga biyaya na yun, ang mga kaloob na yun, nagagamit yung para sa ministeryo. Hindi ba ang sarap pakinggan that we are giving everything for the Lord in excellence? Why? Because God is an excellent God. Amen? Amen? So, ang banal na Espiritu ang nagpapalakas sa atin. At sa bawat kalakasang kaloob ng Espiritu, tandaan nyo kapatid, kasama dyan yung sinabi ko kanina, na lahat tayo dito kailangan nagtataglay ng kagalakan sa puso. Hindi ka supladahan sa nguso. Pag nakita ka dapat ng kapwa mo, ang ngiti mo dapat maganda. Yung nakaka-bless ng ngiti. Bigyan nyo nga ako ng isang nakaka-bless ng ngiti. Tingnan ko nga. Wala nang ganyon. Ako nakukornihan sa ganun. Ewan ko. Kaya pag magpapapicture, nakaganon ako ganyan lang. Ganun-ganun pa. So, isang nakaka-bless ng ngiti nga, pakita nyo sa katabi niya. Sige. Ayan. Lingon, kaliwa, kanan, likuran. Now, tanong ko sa inyo, bakit nagiging blessing ang ngiti natin? Kasi kapiling natin ng Diyos. At sa sandaling kapiling natin ng Diyos, may galak. Sa sandaling kapiling natin ng Diyos, may saya. Sa sandaling kapiling natin ng Diyos, may tuwa. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Isayaw ang kagalakan. Sumayaw tayo sa Panginoon. May galak, may saya, May tuwa. may tuwa sa piling ng Sapagkat Diyos.
pusong napapagay, kaya't ang awit ng papuri, Awit ng pasasalamat. awit ng pasasalamat, at ang awit ng Ay para lang sa kanina. pagsamba, Tawag Shaddai. ay para lang sa Kanya. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Magkalak at tuwa sa piling ni Yahweh. El Shaddai. May galak, May saya. may saya, May tuwa. may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, May sayaw. may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatin ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso napapagang, kaya't ang awit ng papuri, Awit ng pasasalamat. awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, Para lang sa Kanya. ay para lang sa Tayo Kanya. ay di magagapin. Tayo Amen. ay di magagabi, tayo ay lagi magwawagi sa pangalan ni Jesus. Aning harit manunubos. Aring marunubos. Tayo ay di magagapin. Tayo ay di magagabi, Magwawagi. tayo ay lagi Kaya't mapaburing tunay. Mapaburing tunay, buong pusong ialay sa ating Diyos na buhay. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin, taglay mong kapangyarihan. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong mamalitin, Diyos mong mapagtagumpay. Tayo ay di magagapin. Tayo ay di magagabi. Laging magwawagi. Ay laging Sa pangalan ni magwawagi. Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ating haring marunubos. Tayo ay di magagapin. Tayo ay di magagabi. Tayo ay laging magwawagi. Kaya magpapuring tunay. Magpapuring tunay, buong pusong ialay sa ating Diyos na Sumigaw sa buhay. galak. Praise the Lord. Sumigaw sa galak, yes! Ang lahat ng ilalang. Purihin ang Diyos na may kagalang. Sumigaw. Sumigaw Sa galak. yes! Ang lahat ng ilalang. Purihin ang Diyos na may kagalang. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagyan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, Para lang sa ay Kanya. para lang sa Kanya. Sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At diyan po nagtatapos ang ating children's party. Makulay. Makulay mga damit nila. Para tayo may ikon eh. Oh. Tutuwa ko tingnan sila eh, no? Yung mukha ni Brother Mike sa likod, sayo ng sayaw eh. Oy, ang ganda ng mukha ng punong lingkod, lagi nakangiti. Oh, tingnan mo naman. Dati, sinabi ko sa inyo na kapag tayo umaawit, anumang awit natin, kapag binabanggit ang pangalan ni Jesus, itataas niyo ang kamay niyo. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Di ko na nakikita yan, nawawala na naman. Di ba sabi ko sa inyo, anumang kanta, pag binanggit pangalan ni Jesus, tataas ang kamay. Ano nangyari? Sige, obserbahan ko uli yan.
Ano yun? Ba't may nagkakalaglag doon? Ha? Ano yan? Nagalit yata, masamang espiritu. Ano talaga? Galit sa akin, tatapakan ko siya eh. Now, paano nagtagumpay si Elias sa laban niya sa buhay? Una, ang ginawa niya, nagpahinga. Ikalawa, kumain. Ikatlo, nilakasan ng loob. Ikaapat, galit talaga siya. So yung gawain ng paglilingkod sa Panginoon upang mapanatili ang pagiging spiritually fit. At panglima, hiningi ang tulong ni Yahweh El Shaddai. Pang-anim, lumarga na siya. Kaya ano nangyari kay Elias nang isabuhay niya yon? Nagtaglay siya ng kalakasan. At ako nakatitiyak na ang taong pinalalakas ng Panginoon kasama dyan ang kagalakan. Without joy, you cannot proceed in life. Journeying mahaba yon, 40 days daw and 40 nights ang kanyang nilakbay. Nagtagumpay, tinulungan ng Diyos sapagkat humingi ng tulong sa Diyos. Taas yung ang kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, marami po akong dinadaanan sa buhay ko. Sa buhay ko. Araw-araw, Araw-araw. naglalakbay ako. Lalakbay ako. Tulad ni Elias na napapagod, kailangan ko ang inyong tulong. Sapagkat Panginoon, ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. At nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. Let's sing this song. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo nakila ka sa buhay ko, Ama. Hallelujah! Nauuhaw ang puso ko. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng
Kuhanin ang mga prayer requests at lahat ng mga bagay na nais nating itaas sa Panginoon. And let me pray for you. Amang makapangyarihan sa lahat, Yahweh, Ikaw ang aming El Shaddai. Ama, maraming salamat po muli sa araw na ito sapagkat muli mong kinausap ang aming mga puso. Nawa po sa aming pag-uwi, taglayin namin ang biyaya ng iyong mabuting balita na sa kabila ng kapaguran namin sa buhay, sa lahat ng mga dinadaanan namin araw-araw, sa mga experiences namin, Panginoon, nananatiling tapat ang iyong pag-ibig at ang iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, salamat po sa kapahingahang kaloob mo. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, sapagkat ikaw tunay nga ang aming kalakasan at wala kaming magagawa kung ikaw ay malayo sa amin. Ama, sa araw na ito, dalangin po namin na pagpalain mo ang lahat ng aming mga kahilingan, ang mga bagay na itinataas ng aming puso, ang lahat ng mga prayer request na aming hawak ngayon, Pama, pagpalain mo po ito't kasihan ng iyong pagpapala. Gayon din, ang lahat ng mga hawak ng aming kamay, i-bless mo ito. At anumang pangangailangan namin sa araw-araw, nawa Panginoon ay ipagkaloob mo buhat sa alulod ng iyong mga biyaya na hindi na uubos sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala mo sa aming buhay. Wala kaming kayang ibalik sa iyo kundi ang labis-labis na pasasalamat. Ama, maraming salamat sa lahat ng biyaya. At nawa sa aming pag-uwi, pagpalain mo kami, basbasan mo po kami, gayon din ang aming pamilya at sambahayan. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Ama, sa iyong papuri, pasasalamat pagdakila, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen.